하나님께서 저와 여러분들에게 은혜 주시길 바랍니다. At I hope po na ang Panginoon ay pagbuibos po ang kanyang biyaya sa atin pong lahat. 먼저 요한복음 20장 31절 보시도록 하겠습니다. Basahin po muna natin po ang John chapter 20 po, verse 31. Pakibasa nga po natin mga kapatid. Nandiyan po ba kayo? Sige po, basahin po natin sa Tagalog po. 1, 2, 3, go. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. 이 기록된 말씀이 진리가 맞다면 성경의 기록의 목적은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 데 있습니다. At kung naniniwala ko tayo na ang Biblia po ay ang katotohanan, at makikita natin ngayon po kung bakit naisulat po ang Biblia at wala pong ibang dahilan, kundi ang sabi po dito, ito po ay naisulat upang tayo po ay manampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak po ng Diyos. 만약 그렇게 믿는다고 하면 그의 이름으로 힘입어 생명을 얻게 됩니다. 이거는 생명을 얻는다는 것은 자연스러운 결과가 되는 것이죠. At ito po, kung naniniwala po tayo dito sa Biblia ho, ang sabi po dyan po ay magkakaroon po tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At yung pagkakaroon po ng buhay, ito po ay natural po na resulta ng ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang Kristo. 다시 말씀드리면 하나님이 이 성경이라고 하는 책을 만들어서 우리에게 주신 이유는 이 책을 통해서 예수님 제대로 믿으라고, 즉 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿으라고 주신 책입니다. Ibig sabihin po, kung itong Biblia po na sinulat po ng Diyos, ang purpose po niya ay para po tayo manampalataya na si Jesus, kung sino si Jesus, at manampalatayaan natin na si Jesus ay Kristo. 그러면 설교는 뭐 해야 되죠? Kaya naman po, kung ganun po man ang ating pinag-uusapan, paano po ba o ano po ba dapat ang ating i-preach? 우리 목회자들, 사역자들 적지 않은 고민을 설교에 하고 있습니다. 뭘 설교할까 이를 고민하고 있는데 Panigurado, may marami po sa atin dito, mga pastors po at mga ministry workers, ang nag-iisip, ano kaya ang dapat kong i-preach? 뭔가 좋은 성도들에게 좋은 걸 주기 위해서 많은 것들 요구하고 주긴 하지만 평생의 설교를 통해서 뭐 해야 되는지에 대한 가장 목적이 뚜렷하지 않은 경우들이 많습니다. Maraming pagkakataon po na dahil gusto mo nating bigyan ng magandang preaching or sermon ng ating mga members, nag-iisip tayo, nagsisearch tayo ng mga bagay, ng preaching, pero in natural life po natin, sa normal nating buhay, ano po ba ang dapat nating i-preach sa ating pong congregation? 그래서 설교 듣는 자는 설교를 기억하는데 설교하는 자가 자기가 설교를 기억 못하는 경우들이 많습니다. 워낙 방향성이 없이 이렇게 하다 보니까 그런 경우들이 많다는 거죠. May pagkakataon po na ang mga members po naaalala nila ang preaching. Pero yung mga preacher mismo, sa kanilang pagpaparoot pa rito ng iba't ibang topic na sinishare nila sa kanilang preaching, nakakalimutan nila mismo at malabo yung kanilang direksyon ng preaching. 우리가 성경의 기록의 목적대로 초점을 분명하게 해야 될 것 같습니다. Kaya kailangan po natin muli hong bumalik doon sa pinaka-purpose kung bakit po naisulat ang Biblia. 이 메시지를 듣는 모든 성도들로 하여금 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 우리는 설교해야 될 것입니다. Kaya naman po dapat tayong mag-preach po nang naglalaman po ng katotohanan na sinasabi sa Biblia na dapat po tayong manampalataya na si Jesus ay Kristo, ang anak po ng Diyos. 양육도 마찬가지입니다. Ganun din po sa pag-shepherd. 이제 성도들 한 명 한 명을 어떤 목적으로 양육해야 되냐는 거죠. So ganun din po pag nag-aalaga tayo ng mga members natin, paano po ba, anong message po ba ang ating daladala habang inaalagaan natin ang ating mga miyembro? 제자 교육 또한 그렇다고 생각을 합니다. Ganun din po sa ating mga discipleship trainings. 지금 통역을 하기 때문에 내용을 깊이 있게 다룰 수는 없지만 짧게 말씀을 전할 때 이것들이 여러분들 가운데 소화되기를 바랍니다. At nawa po ay ma-digest po ninyo ng mabuti po yung aking po ibabahagi dahil kailangan po natin i-interpret, hindi po natin kayang magpalaliman ng sobra. Hindi po maikisipong paliwanag lamang po aking maibibigay sa inyo. 전 세계에 전도 방법이 많습니다. Sa buong mundo po, napakaraming ways for evangelism. 정말 많은 전도의 방법들이 있습니다. Napakaraming paraan, mga strategies po. 저희 한국에도 그런 전도 방법들이 많아요. Sa Korea din po, napakaraming ways for evangelism. 제가 아주 어렸을 때 청소년 시기에 어떤 전도 방법을 가르쳐 준다고 해서 배운 전도 방법이 있습니다. Noong ako po'y kabataan po sa aming church, may sinabi po sa amin na isang daan para mag-evangelize
At natutunan ko po itong way of evangelism na ito. 배를 타고 전도하러 다니는 분들이셨어요. Meron pong mga tao po na nakasakay po sila sa barko and then they evangelize. 전도를 가르쳐 주겠다고 해서 가서 배웠습니다. At ganoon din po, dahil nga magtuturo sila tungkol sa evangelism, sumama po ako. 그분이 가르쳐 주겠다면서 제 손을 이렇게 가져가는 거예요. Dahil nga po, tuturuan daw po nila ako ng evangelism, kinuha po niya yung aking pong kamay. 그리고 제가 손을 내밀었죠. At kaya naman ginanito ko po yung aking kamay. 여기에 라이터로 불을 붙이더라고요. At doon po sa ilalim po noon ay nagsindi po ng lighter. 그래서 뜨거워 이렇게 얘기했어요. Siyempre ako po, siyempre nainitan po ako, iniwas ko po yung aking 이분이 kamay. 이렇게 얘기하는 거예요. At ito po yung sinabi mo ng taong ito sa akin. 뜨겁지? Sabi niya, mainit, di ba? 지옥이 그렇게 뜨거워. Sabi ko sa akin, ganyan kainit sa impyerno. 그러니까 지옥 안 가야지. Kaya di ba sabi niya, kaya hindi mo gusto mapunta sa impyerno, di ba? 이게 전도 방법이라고 At 하죠. gano'n yung sinasabi niyang way of evangelism niya. 네, 제가 지금 수십 년이 지나도 잊어버리질 않습니다. Kaya napakarami ng pagkakataon, kaya hanggang ngayon hindi ko po nakakalimutan yun. 여러분 전도 방법은 지구상에 많습니다. Di ba? Sa buong mundo, napakaraming ways for evangelism. 사실 우리가 기본적으로 근본적으로 해야 될 질문은 뭐냐면 전도가 뭐냐는 거예요. Ngunit pinaka-importante, basic question that we need to ask ourselves, ano po ba ang evangelism? 전도는 복음을 전하는 거예요. Ang evangelism po ay pagpapagsishare po ng gospel. 복음을 전하기 위해서 수많은 도구가 필요하지만 근본은 뭐냐면 가장 중요한 것은 복음이 전해지는 것입니다. Marami pong ways and kailangan pa instrumento para mag-evangelize, pero ang pinaka-importante po ay naibabahagi ba talagang mabuti ang content po ng evangelism. 정확하게 예수님을 설명해서 이 대상자가 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 게 전부입니다. Ang evangelism po, ang purpose natin, we explain kung sino ang Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng ating binabahagi ay manampalataya yung taong yun ang Panginoong Jesus ay Kristo. 저는 선교사가 아니기 때문에 선교를 논할 자격이 사실은 없습니다. Hindi po ako isang missionary kaya wala po akong karapatan na magbahagi patungkol po sa mission. 그럼에도 굉장히 무식한 수준으로 선교를 정의해봐도 이것과 다르지 않을 것이다. Ngunit kung saan pa po natin tingnan, ang mission din po ay walang kaibahan din sa evangelism. 예수님을 정확하게 전해서 예수님 믿게 하는 것이 선교 아니겠냐? At ganoon din po ba, kaya po tayo nagmi-mission ay para humanampalataya yung ating mga pagmimisyonan ng sa Panginoong Jesus. 여러분, 우리 교회 안에 여전히 은사들이 많습니다. 하나님이 열어가신 것이죠. At sa amin din po, sa iglesia po, marami po tayong mga gifts po na binigay sa atin ng Panginoon. 그 모든 은사를 저는 인정합니다. At naniniwala po ako doon sa mga kaloob na binigay sa atin ng Diyos. 가끔은 사모하기도 하고요. At gusto din natin pong angkinin, gusto natin magkaroon ng mga gifts. 저도 좀 치료하는 은사를 주께서 주셨으면 참 좋겠다 생각합니다. At minsan naisip ko din po na, Panginoon, bigat pag nagkaroon ako ng gift of healing, siguro ang ganda nun. 이렇게 막 손대면 이 사람 낫고 이랬으면 참 좋겠어요. Diba, ang ganda po nun na kapag ako po, kung meron akong gift of healing, hihipuin ko lang yung tao at gagaling. Di ba po, ang ganda yung sana nun. 어제 얘기했던 것처럼 손에 장풍 나가면 더 좋겠고요. At ang ganda din po siguro yung kapag ganun lang, i-push lang natin yung ating kamay, gagaling na lahat yung nasa harapan. 하지만 적지 않은 사람들이 그 의사 자체를 목적으로 삼고 있다. Ngunit may mga tao po na doon na namumuhay according doon sa gift na binigay sa kanila ng Diyos. 뭔가 치료받고 뭔가 능력 생기고 이것에 초점을 맞추고 있습니다. At yung kanilang focus na doon po sa kung paano sila mapapagaling, paano sila mabibigyan ng kalakasan. 제가 이야기로는 은사는 도구에 지나지 않습니다. At ang aking po sinasabi sa inyo, hindi po ba't ang mga kaloob ng Diyos ay isang instrumento lamang? 그 도구를 통해서 뭐 해야 되는 거냐? At ano bang dapat natin gawin gamit yung mga instrumento na yun ang binigay sa atin ng Diyos? 그 은사가 성경의 기록의 목적과 다를 수 있냐? 저는 그럴 수 없다고 생각합니다. Naniniwala po ako na sabi mo ng Panginoon, ganun din po ang purpose bakit tayo pinagkalooban ng mga gifts or talents ng Panginoon. 하나님 허락하신 귀한 선물 은사를 통해서 예수님 정확하게 전해서 예수 믿게 하는 거 이게 은사의 목적이라고 At yun din po ang purpose bakit tayo may mga gifts upang sa pamamagitan ng mga talento at kaloob na meron tayo, manampalataya ang mga tao na si Jesus ay Kristo. 다시 얘기합니다.
Ulitin ko po sabihin sa 우리는 지금 inyo. 굉장히 중요한 주제를 얘기하고 있습니다. Pinaka-importante po itong topic na ating pinag-uusapan ngayon. 하나님이 꼭 성경이라고 한 책을 주실 필요가 없을 것인데 굳이 이렇게 두껍게 만드셔서 주셨습니다. Bakit po kaya ang Panginoon binigay niya sa atin itong makapal na libro ng Biblia po sa atin? Ano kaya ang purpose po niya sa atin? 수많은 사람들이 성경을 읽고 연구하고 이 안에서 신학을 만들어서 그렇게 열심히 공부합니다. Maraming tao po gamit po ang Biblia, they study, they research, and they make their own theology. 하지만 성경을 왜 주셨냐는 거죠. Pero ang tanong mo sa atin, bakit ibinigay ang Biblia sa atin? 우리는 성경을 어떤 마음으로 읽어야 됩니까? Ano po dapat puso natin habang binabasa ang Biblia? 책이라고 하는 것은 저자의 의도가 숨어 있습니다. Ito pong check, itong libro po na ito ng Biblia ko, yung author po, yung puso niya nandito sa loob kung bakit niya ito naisulat. 뭔가 목적하고 썼다는 거예요. Meron siyang purpose, bakit niya ito naisulat. 그 목적을 성경에서 밝혔습니다. At itong purpose na ito, makikita natin siya sa loob mismo ng Biblia. 오직 이것을 기록하면 너희가 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Ano po sabi yung salita mo niya? It is written that you may believe that Jesus is the Christ at the Son of God upang magkaroon ka ng buhay sa pangalan mo niya. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하며 Ano pong sabi mo? That you may believe in His name and that you may have life sa kanyang pangalan. 성경을 주신 분의 목적대로 우리는 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿어야 되고 우리를 통해서 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 그 사역 우리 감당해야 될 것입니다. Kailangan ho natin kung kayo anong ministeryo na tayo po lahat ay tinawag ng Diyos bilang kanyang mga anak at tayo din po ay magamit ang ating mga buhay upang manampalataya ang tao na si Jesus ay Kristo, anak ng Diyos. 그러면 예수를 그리스도로 믿는다 이게 뭔가 우리 한번 정의해 보십시오. Tingnan po natin po muli, ano po bang ibig sabihin na Jesus is the Christ? 예수님을 그리스도로 믿는다는 것은 예수님을 기름 부음 받은 자로 믿는다는 것이고 예수님을 왕으로 제사장으로 선지자로 우리의 주로 믿는다는 것입니다. Pag sinabi ko natin at nanampalataya tayo na Jesus is the Christ, nananampalataya po tayo na ang Panginoong Jesus, siya ang true King, true priest, and true prophet na dumating para po sa atin. 그 말은 예수님이 사단을 이기고 죄를 해결하고 하나님 떠나 있는 사망을 해결하고 지금 우리와 함께 계시다고 우리가 믿는 것입니다. Nananampalataya po tayo na dahil po doon, pinagtagumpayan po niya ang problema po natin kay Satan, the problem of sin, and the problem of separation from God. 옛사람을 벗어나서 우리는 사단의 자녀가 되었고 죄인이었는데 의롭게 되었고 하나님을 떠나 죽어 있다가 하나님 만나 생명을 얻었다고 믿는 것입니다. Nananampalataya po tayo ngayon na tayo po ay dating wala na sa dati nating buhay, wala na tayo sa pagkakaalipin kay Satan, wala na tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan, ngunit tayo po ay naging anak po na ng Diyos ngayon. 내 과거가 끝이 나고 죄인이었던 사단의 자녀였던 하나님 떠나 있었던 내 과거가 끝이 나고 지금은 내가 그리스도와 함께 동행하며 내 미래는 영원한 하나님의 보좌라고 하나님의 보좌 우편 그 하나님의 보좌 앞이라고 내가 믿는 것입니다. Nananampalataya po tayo na wala na tayo doon sa dati nating buhay kung saan tayo po'y alipin ni Satan, namumuhay tayo under him at sa pagiging makasalanan. Ngunit ang Panginoon, ibinigay niya sa atin yung kanyang righteousness. Kaya ang importante, hindi na doon sa past, kundi ngayon sa present. Nakasama ko ang Panginoong Jesus, I journey with Him, and even my future ay secure sa Panginoon. Itiyak na nasa Panginoon dahil ito ay nasa kanyang kamay na. 이걸 쉽게 설명하면 사실은 모든 것이 문제가 되지 않는다. 아무것도 문제가 되지 않는다라고 내가 믿는 것입니다. Kaya po nananampalataya po tayo ngayon mga kapatid na wala na pong problema tayong dapat isipin. Everything is not a problem anymore. 내가 하나님과 정말로 동행한다고 하고 예수님이 그리스도로서 나의 주인이라고 진실로 믿어진다고 하면 Kung tayo po'y tunay po nananampalataya sa Panginoong Jesus at tayo po'y lumalakad na kasama po siya, 아무것도 문제가 되지 않습니다. ibig sabihin po nun, wala na pong anumang problema para sa atin. 예를 들면 우리 빌립보 4장 11절부터 13절 한번 보시도록 하겠습니다. Tingnan po natin po ang Philippians chapter 4, verse 11 to 13 po. Anong sabi mo dyan? Pakibasa po natin lahat na may kasiglahan. 1, 2, 3, go! Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maging kahos, alam ko rin kung paano managanan. Natutunan ko ng sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay.
ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. 하나님이 나와 함께 계시지 않으면 돈 없는 거 문제가 됩니다. Alam niyo po, pag ang Panginoon hindi po natin kasama, tiyak po, pag wala kang pera, problema yun para sa iyo. 병이 있는 거 문제가 됩니다. Nagiging problema sa atin kapag tayo po'y mayroong sakit. 관계에 어려운 문제가 됩니다. Pag mayroon po tayo problema sa relationship, problema natin yun. 그것뿐만 아니라 이것도 문제고 저것도 문제고 모든 것이 문제가 됩니다. Ang nangyayari, ito'y problema, yan din nagiging problema, lahat ng bagay po, problema po para sa atin. 하나님이 계시지 않고 그가 나와 함께 계시지 않는다고 하면 이게 문제가 됩니다. Yun po yung problema, kung ang Panginoon ay hindi mo kasama at di ka nanampalataya sa Panginoon, tiyak lahat ng bagay ay problema para sa iyo. 하지만 사단의 손아귀에서 나를 건져내셨고 내 죄를 끝내셨고 그 하나님이 지금 나와 함께 계시다고 한다면 이건 문제가 되지 않는 거예요. Ngunit kung naniniwala mo tayo mga kapatid na tayo hinamon ng Panginoon sa dati nating buhay, inalayo na po niya tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan at kay Satan, lahat na ng bagay ngayon sa ating harapan ay hindi na po maituturing na problema. 그분은 내 영원한 우리 인생 동안 죽음 이후에 영원한 인생 동안 우리가 동행하시는 분이시죠. At yun po ang Panginoon natin na for eternal, nakasama po natin siya kahit after po natin mamatay, we will be with Him. 초대교회를 제가 설명을 해보면요. At kung titignan po natin po ang sitwasyon po ng early church, 그들은 예수님을 그리스도라고 믿었기 때문에 감옥에 갔습니다. ano po nangyari mo sa early church? Dahil nanampalataya sila sa Panginoong Hesus na Kristo, nakulong po ang marami ho sa kanila. 지금 이 빌립보서를 쓰고 있는 사도 바울 같은 일이 벌어진다는 거죠. Ganon din po yung pagsusulat po dito sa Book of Philippians, si Apostol Pablo po ay nakulong at nasa bilangguan. 요한복음 9장 22절에 보니까 이미 예수님을 그리스도로 믿으면 출교를 당합니다. Ibig sabihin po, sabi ko sa John chapter 9 po, na kapag ikaw ay nampalataya sa Panginoong Hesus, tiyak po yun po yung kahihinatnan mo, makukulong ka. 출교란 말은 유대 공동체에서 이렇게 배제된다, 제외된다는 얘기. Pag sinabi ko natin po na discriminate ka nung panahon na yun, ibig sabihin na kick out ka doon sa community ng mga bilig ng mga Hudyo dahil nampalataya ka na kay Jesus ng Kristo. 경제 활동을 할 수 없고 아이들 교육을 시킬 수 없고 수많은 비난의 표적이 됩니다. Marami pong paghihirap na dadaanan kasi po dahil na-kick out ka na sa community ng mga Hudyo, mahirap po makisalamuha, mahirap mamili, mahirap magpalaki ng anak, and talagang may persecution pong natatanggap. 예수님을 그리스도로 믿는다는 이유 때문에 유대인들에게 핍박을 받고 로마인들한테 핍박받으면서 심지어 자기가 가지고 있는 모든 소유를 빼앗기는 일들도 일어났습니다. At nangyari din po, nakuha sa kanila yung kanilang mga ari-arian dahil sa kanilang panampalataya na si Jesus ay Kristo. Nakatanggap sila ng persecution from the Jews, nakatanggap sila ng persecution from the Romans, at lahat ng ari-arian pwedeng tanggalin po sa kanila. 우리가 이미 알듯이 코바디스나 이런 영화를 보면 예수님을 믿었다고 하는 이유 때문에 순교하는 사람들도 많이 생겼습니다. At kung makita natin po yung movie, yung film ng Covadis, marami po doon ang nakatanggap po ng persecution dahil lamang po sa kanilang panampalataya sa Panginoong Hesus na Kristo. 그런 상황에 계속 부흥이 됐습니다. At doon po sa mga sitwasyon po na yun, ay patuloy po nagkakaroon ng mga revival po sa kanila. 분명 예수님을 믿으면 예수님을 그리스도라고 진실로 인정하게 되면 이런 수많은 어려움이 있는데 그럼에도 불구하고 이 모든 수많은 어려움이 자기에게 전혀 문제가 되지 않았다. Kaya kung tayo po'y sincerely, talagang bukas sa puso natin tatanggapin at panampalatayaan na si Jesus ay Kristo, anumang bagay na mahirap o problemang dumating sa ating sarili, hindi na natin yung tinuturing ng problema dahil naniniwala ka sa Panginoong Jesus na Kristo. 왜 그러냐? 정말 예수가 그리스도라고 하는 이 의미를 정확하게 알았기 때문에 그렇습니다. Dahil po alam mo at tiyak sa'yo kung ano ang kahulugan na si Jesus ay Kristo. 돈 없어도 괜찮다. Kaya naman po ngayon, kahit wala kang pera, okay lang. 병이 있어도 괜찮다. Kahit may sakit ka, wala kang problema doon. 핍박을 받아도 괜찮다. Kahit makatanggap ka ng persecution, no problem. 죽음을 당해도 괜찮다. Kahit namamatay ka, walang problema. 왜 그러냐? Bakit?
예수님이 십자가와 부활로 내 모든 것을 끝내셨기 때문에 그렇다. Dahil ang Panginoong Jesus, He finished everything sa kanyang pong pagkamatay sa krus at sa kanyang pong muling 그가 pagkabuhay. 나의 모든 죄를 해결하셨다. At yung ibig sabihin po, lahat ng problema po ay nasolusyonan na ng Panginoong 저 Jesus. 엄청난 사단의 손안에서 나를 건지셨고 Siya po hinahon niya ako mula sa kamay ni Satanas. 하나님 떠나 죽어 있는 나를 하나님 만나 생명 얻게 하셨고 Dahil ako'y na-separate pa sa Panginoon, namatay ako spiritually, pero binigyan niya ako ng panibagong buhay. 영원토록 나의 주인으로 영원토록 함께 계시기 때문에 And forever po, kasama po ako ng Panginoon dahil siya ang aking Diyos magpakailanman. 어떤 것도 문제가 되지 않는다. Kaya wala na pong problema anumang bagay. 그걸 사도 바울은 빌립보 4장을 통해서 이렇게 표현한 것입니다. Kaya si Apostol Pablo, ito po yung kanya naging expression sa Philippians chapter 4. 사도 바울은 지금 감옥에 있습니다. Si Apostol Pablo po nasa kulungan po siya. 여러분 빌립보 4장 13절은 적극적인 사고방식 꿈꾸는 대로 된다 그딴 얘기가 아닙니다. Kaya naman po ito po Philippians 4 verse 13 po, hindi po ito parang nangangarap lang siya na kaya niyang gawin ng lahat ng bagay. 꿈꾸는 대로 되고 말하는 대로 된다 그런 얘기가 아니에요. Hindi po niya inisip na kapag inisip ko ito ay magagawa ko, lahat ng bagay ay magagawa ko sa aking sariling kalakasan. That's not what it means sa verse 13. 11절에 어떠한 형편이든지 나는 자족하기를 배운다. Ibig sabihin po niya, natutunan po niya sa verse 11 and 12 na maging kontento siya sa anumang sitwasyon. 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 안다. Ang sabi niya, alam niya po kung paano po managana, alam niya rin kung paano maghirap. 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배우노라. Ano po sabi niya, alam ko din kung paano magutom, alam ko din kung paano mabusog. 그리고 하는 말이 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다. At alam kong sabi niya, after niya po ng verse 11 and 12, ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na loob na binigay sa 내가 akin 그분 ni 안에 Kristo. 있다면 어떤 것도 문제가 되지 않고 모든 것을 할 수 있다고 얘기하고 Ibig sabihin po na lahat ng bagay hindi na problema sa akin, kundi magagawa ko sa tulong ng Panginoong Yesus. 예수님을 그리스도로 믿는다고 하는 것에 대해서 가장 좋은 모델의 모습입니다. Ito po yung pinakamagandang modelo po na larawan ng pananampalataya na si Jesus ay Kristo. 또 예수님을 그리스도로 믿는다는 가장 잘 표현이 갈라디아 2장 20절이라고 At may isa pa po tayo makita po na expression po ng pananampalataya na si Jesus ay Kristo, Galatians chapter 2 verse 20 po. Ano pong sabi sa Galatia chapter 2 verse 20? Ngayon, sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었고 그와 함께 일으키심을 받았으며 그가 내 안에 사신다고 믿는 것이다. Ano pong sabi ko nito? Nananampalataya po tayo na hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. 여러분 이렇게 믿는 것입니다. Ito po yung panampalataya ho natin. 저는 어릴 때 갈라디아 2장 20절이 신앙의 최고봉이라고 제가 배웠습니다. Nung ako po ay bata, kabataan ko pa po, naniwala po ako na ang Galatians chapter 20 po ay napakahalaga po na verse sa aking buhay. 여러분 이건 신앙의 최고봉이 아니라 신앙의 시작입니다. Hindi lang po ito napakahalaga ho, kundi ito po yung puso ho ng ating panampalataya, ang Galatians 2:20. 뭔가 많은 훈련을 해서 이루어야 될 뭐가 아니라 그런 상태가 아니라 처음 예수님을 이렇게 믿어야 된다는 것입니다. Hindi po siya na-achieve natin itong Galatians 2:20 dahil tayo po nagkaroon ng training o may education ho tayo, kundi Galatians 2:20, yun po yung pinakasimula ng ating pong panampalataya when we believe in Jesus Christ. 성경이 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 기록되었다고 하면 성경 들고 있는 우리는 자연스럽게 정상적으로 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 믿어야 될 것입니다. Kaya kung tayo po ay nananampalataya na ang Biblia po ay nasulat upang manampalataya na tayo na si Jesus ay Kristo, the Son of God, naturally po sa atin, magkakaroon tayo ng panampalataya po na si Jesus nga ay Kristo. 자, 그 다음 포인트를 좀 설명해 보겠습니다. Ilan po natin sumunod na point? 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. 요한일서 5장 1절. Anong sabi ko dito? Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Ay anak po ng Diyos. Sabi po ng unang Juan chapter 5 verse 1. Hinanong natin ang 1 John chapter 5 verse 1. Mas malakas pa po na pagbasa. Nandiyan po kayo? Sige po, lakasan po natin. 1, 2, 3, go, basa. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos.
At ang sino man umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. 오늘 이제 시간이 없지만 이건 좀 다루고 넘어가야 될 것 같습니다. Wala po tayo pong oras masyado, kaya po tingnan mo natin. 우리가 어떻게 하면 하나님의 자녀가 되죠? Tanong mo natin, paano tayo naging anak ko ng Diyos? 하나님의 자녀가 된다고 하는 것을 제일 많이 근거를 삼고 있는 것이 요한복음 1장 12절입니다. Ano pong sabi ko dito po ng 1 John chapter 1장 12절 보세요. tingnan mo natin po ang 1 John 요한복음 1장 그렇지 않나요? John. 요한복음 1장 12절 한번 펼쳐보시겠습니다. John chapter 2 po. 아니 1장 12절. John chapter 1 po, verse 12. Ano pong sabi mo dito ng John chapter 1, Juan chapter 1 po, verse 12. Kung may Bible po kayo, pwede niyo pong basahin. Wala po siya sa handout po ninyo. Kaya sa Bible niyo po siya titignan. John chapter 1, verse 12. Sige po, sabayan niyo po ako, English man yan o Tagalog. 1, 2, 3, go, basa. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. 어떤 분은 좀 불편할 수 있지만 이 영접에 관한 얘기를 제가 좀 하고 가야 되겠습니다. Tingnan ko kung magiging uncomfortable po kayo, pero ito po ang ating pagsasal sa paliwanag. 하나님의 자녀가 되는 길은 영접하는 겁니다. Pag sinabi mo natin po na tayo po'y maging anak ng Diyos, ibig sabihin po nito, tinatanggap po natin ang Panginoon. 영접이 뭘까요? Ano po ba yung acceptance kay Lord? 이 영접을 영접 기도로 바꿔버렸습니다. Ang nangyari po kasi, yung pagtanggap sa Panginoon, kinalitulad na natin siya sa acceptance prayer. 그래서 영접 기도하면 하나님의 자녀가 된다는 공식이 성립되었습니다. Kaya ang nangyari po, akala ko natin lang na kapag nag-acceptance prayer, panalangin at pagtanggap ang tao, nagiging anak na ng Diyos. 영접 기도하면 하나님의 자녀가 되나요? Tingin niyo po ba dahil lang nagpanalangin po ng acceptance prayer, nagiging anak na ng Diyos agad? 저는 정말로 많이 전도를 했었습니다. Ako po maraming beses na po ako nakapag-evangelize. 영접 기도를 참 많이 시켰었습니다. At marami na rin po ako ginawang acceptance prayer sa mga tao. 10,000명 정도한테 복음을 전하니까 한 1,000명 정도 영접 기도 하더라고요. Doon po siguro po sa 10,000 na tao, mga 1,000 na tao po siguro ang nag-acceptance prayer. 근데 의문이 영접 기도하고 나서도 사람이 안 바뀌어요. Pero kahit na nag-acceptance prayer siya, nagpanalangin ng pagtanggap, hindi mo nagbago yung buhay ng tao na nalangin. 1,000명이 영접 기도하면 100명은 그냥 50명도 교회 오지 않더라. Alam niyo po, doon sa 1,000 na nag-acceptance prayer, may 100, kahit nga 50, wala po sa kanilang nagbago. 영접 기도가 영접인가요? Yung panalangin po ba ng pagtanggap, yun po talaga yung mismong acceptance? 영접 기도 자체는 굉장한 좋은 의미를 가지고 있지만 오해한 건 영접과 영접 기도는 다릅니다. Alam niyo po, yung acceptance prayer, yung content po niya mismo, maganda po sana, pero ang tao, naku-confuse na niya na ang pagtanggap ay nagaganap kung magkakaroon ka lang na acceptance prayer. 영접 기도하는 중에 진짜 영접되는 경우가 있습니다. meron naman, 굉장히 소수입니다. meron naman po talaga na habang sila nag-acceptance prayer, ay tunay na tinatanggap ang Panginoong Jesus. 영접이라고 하는 단어는 헬라어로 람바노라고 되어 있습니다. Yung salita pong pagtanggap or acceptance, in the Greek word, ang salita po niya ay po'y lambano. 람바노는 그냥 마음문 열고 환영한다는 의미가 아니에요. Yung lambano po na salita, hindi lang po siya nangangalugan na binubuksan mo ang puso at wini-welcome mo ang Panginoon. 짝사랑한 남자가 짝사랑한 여인을 팍 붙들고 제발 나와 결혼해 주십시오. 이런 의미. Yung ibig sabihin po ng lambano po, ang meaning niya po, yung first love mo, doon kayong dalawa ng first love yung isa't isa, talagang lubos niyong minamahal at iniibig ang isa't isa, you desire for one another. 그냥 마음문 열고 웰컴 이게 아니라 Hindi lang po siya, I open my heart, I welcome you Lord, hindi lang po yun ang kahulugan. 제가 한번 예를 들어보겠습니다. Halimbawa ko, 한국에 큰 식당이 하나 있어요. sa Korea po, meron pong napakalaki pong restaurant. 오리집입니다. At ito po, 오리를 받는 집이에요. meron pong duck, yun po yung kanya kong master na niluluto. 그분이 얼마나 많이 파는지 그냥 11조를 하는데 11조가 한 달에 1억입니다. 그러니까 1억이면 얼마 정도 되죠? Philippine peso or may euro? 10 million. 10 million yun? Ang 4 million. 4 million, Philippine peso 4 million yun. So yung store po na yun,
gaano po siya kalaki na ang kanya pong tithes sa isang buwan ay 4 million pesos. 아시아에서 가장 큰 오리집이에요. Ibig sabihin po talaga napakalaki po niyang isang restaurant sa Asia. 여러분들이 그 집의 주인이라고 하면 생각해 보세요. For example, isipin niyo po kayo yung may-ari ng restaurant na yun. 손님들이 올 때 어떤 마음이겠죠? Ano po kaya ang inyong pong puso nararamdaman sa tuwing dumadating yung mga customer? 웰컴 웰컴. Talagang welcome, welcome po, ganyan. 우리는 대부분 이거를 영접이라고 생각합니다. Ang akala ko natin, ang pagtanggap ay ganun lang, yung welcome, tuloy po kayo. 하지만 진짜 영접은 뭐냐면 손님이 아니라 새로운 주인이 걸어 들어오는. Ang ibig sabihin po ng totoong acceptance, hindi lang po siya isang customer, kundi parang siyang may bagong may-aring dumarating. 내가 내 모든 재산을 그분에게 드리고 나는 그분의 종이 되는 거 이게 영접. Ibig sabihin po ng totoo pong pagtanggap, itong lahat ng aking meron ako, ibinibigay ko ng buong puso dito sa pumapasok sa akin. 이게 람바노의 의미예요. Yun po yung kahulugan po ng salitang lampano. 다시 말씀드립니다. 영접 기도와 영접은 다릅니다. Magkaiba po muli. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid, iba po yung totoong pagtanggap sa talagang nag-acceptance prayer lang. 그냥 마음문 열고 웰컴 이게 영접이 아니라. Hindi po pagtanggap yung binuksan mo lang ang puso mo at sabi mo, Lord, pumasok ka, 그래서 welcome. 어떤 분은 뭐라고까지 얘기했냐면 지구상에 가장 지옥을 많이 보낸 기도가 영접 기도다라고 표현하기도 했어요. Kaya may tao po nagsabi na ano po daw na panalangin sa mundo ang nagpapadala sa tao sa impyerno, walang iba kundi acceptance prayer. 이건 무슨 말이냐? Ano po ibig sabihin nito? 너 구원받았냐 물어보면 사람들이 구원받았다고 얘기합니다. Kaya pag tinanong mo yung tao, nakatanggap ka ba ng kaligtasan, sasabihin, oo, kasi nag-acceptance prayer siya eh. 그 영접기도 했으니까 구원받았다고 생각합니다. Ang confidence niya, nagsabi lang siya na nag-acceptance prayer ako, kaya ako ligtas. 복음 전하는 사람은 그렇게 얘기했기 때문에. Ganun po yung sinabi kasi noong nagbigay nag-share ng gospel. 정작 구원받지 못했는데 영접기도 한 것 때문에 구원받았다고 착각하고 있다가 쭉 그냥 지옥 간다는 거예요. Kaya ibig sabihin po, dahil na-confuse ka na rin lang yung sarili mo na nakatanggap ka sa Panginoon, just because you prayed acceptance prayer, napakadaling paraan nun para mapunta ka sa impyerno. 여러분 영접해야 돼요. Kaya mga kapatid, kailangan natin totoong tanggapin ang Panginoong 그럼 Jesus. 영접이 뭐냐 말이에요. Kaya ano po ngayon ang totoong pagtanggapin? 요한복음 1장 12절은 이렇게 설명합니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들이라고 표현했습니다. So ano po ibig sabihin? Ano po sabi sa John chapter 1 verse 12? Sabi po, yet to all who did receive Him, yung tumanggap po sa Kanya, ay yung mga tao who believe in His name, nanampalataya sa Kanyang pangalan. 예수 이름을 믿는 자라고 하는 표현이죠. Na, di ba po nakita natin yung expression po na nanampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus? 이름은 뭘 뜻하냐면 그 사람의 전부를 뜻합니다. 그 사람의 본질을 뜻합니다. 그 사람의 어떠함을 뜻합니다. Ay, ibig sabihin po ng pangalan dyan, yung name, ibig sabihin po yung kanyang buong-buo, yung kanyang kahulugan, yun po yung ating pong 그 tinatanggap. 말은 예수 이름을 믿는다는 얘기는 예수가 어떤 분인지를 믿는다는 거예요. 예수의 본질이 뭔지, 예수의 전부가 뭔지 그걸 믿는다는 거예요. Ibig sabihin po ng panampalataya sa kanyang pangalan, nananampalataya tayo sa pangalan, sino ba ang Panginoong Jesus? Ano ba ang kahulugan ng kanyang pangalan na Jesus? Ano ba siyang klaseng Diyos? Yun po yung ating pong pinananampalataya. 여러분 요한복음 1장 12절과 요한 1서 5장 1절은 전통적으로 같은 저자가 기록합니다. At ganoon din po ang napapahayag po, hindi lang po sa John chapter 1 verse 12, kundi dito po sa 1 John chapter 5 verse 1 din po. 사도 요한이 기록하는 거예요. Ganun po yung sinabi po ni Apostol John. 그러니까 이 두 구절이 사실은 같은 말이라는 거예요. Ibig sabihin po, pareha po sila ng sinasabi. 똑같은 저자가 어떻게 하면 하나님의 자녀가 되냐, 어떻게 하면 하나님께로부터 난 자냐를 똑같은 저자가 두 가지 표현으로 쓴 것입니다. Ito po yung sinulat niya sa dalawang magkaibang verses po na kung paano tayo naging anak ko ng Diyos at paano tayo we are born of God. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 즉 예수가 누구인지 믿는 자, 즉 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 자, 그가 하나님의 자녀가 되고 그가 하나님께로부터 난 자가 된다. Ibig sabihin po, yung mga tao po sinasabi nating anak ng Diyos ay yung mga tao po na nanampalataya sa kanyang pangalan, nanampalataya sa Panginoong Jesus. Kung sino po siya, ano po yung kanyang pangalan, yun lamang po yung mga tinatawag nating anak ng Diyos at yung mga taong born of God. 12강 말고 27강의 영접 기도를 조금 다루는 부분이 있는데 그 나중에 한번 참고해 보시기 바랍니다.
Later po, hindi lang po dito sa lecture 12, kundi sa lecture 27 po, pwede nyo rin po ma-refer doon, may mga verses pa. 하나님께로부터 난 자, 그가 구원받은 자라는 것입니다. Ibig sabihin po ng mga tao pong anak ng Diyos, those who are born of God, ay yung mga nakatanggap po ng kaligtasan. 구원이라고 하는 이것이 너무 심오하기 때문에 신학계에서 구원론을 다루기만 하더라도 이게 너무 엄청납니다. 너무 광범위합니다. Yung salita po na salvation, pag tinag-aralan po natin siya sa theology, talagang napakalawak po niya. Kaya kahit ano pang pag-usapan natin, sobrang laki at lawak po ng salitang salvation. 하지만 그 넓은 의미 말고 그냥 좁은 의미로, 아주 좁은 의미로 구원을 정의한다고 하면 어디서 건진받았다라고 설명할 수가 있습니다. Itong malawak po na usapin tungkol sa salvation, kung atin pong bibigyan ng simple at maiksing paliwanag, ang kahulugan po niya, mula sa isang lugar, hinango ka palabas. Yun po yung kahulugan po ng salvation. You're taken away from that place. 우리가 어디서 구원받았습니까? Saan po ba tayo nagkaroon ng kaligtasan? 골로새서 1장 13절. Tinan mo natin po ang Colossians chapter 1 verse 13. Ano pong sabi? 1, 2, 3, go! Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. 흑암의 권세에서 우리가 건진받은 것입니다. Ibig sabihin po, iniligtas po tayo doon sa kapangyarihan po ng kadiliman. 로마서 8장 1절 2절 보겠습니다. Tinanong natin ang Romans chapter 8 verse 1 to 2. Ano pong sabi? Kaya nga, wala nang katulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 죄와 사망의 법에서 우리가 해방받았습니다. Ano po sabi dyan? Tayo po ay nakatanggap po ng kaligtasan mula po sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 또 우리가 어디에서 건진받았습니까? Ano po ba, saan pa po ba tayo inihango ng Panginoong Diyos? 요한복음 14장 16절부터 17절 보겠습니다. Ano pong sabi sa John 14, verse 16 to 17? Anong sabi mo sa Tagalog? 1, 2, 3, go! Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. 하나님을 떠나 영원히 죽어있던 그 상태에서 건진받아 하나님이 우리와 영원토록 함께하고 우리 안에 계신다고 말씀하셨습니다. Ang sinasabi mo na dito, dahil po tayo nawalay sa Panginoong Diyos, tayo po ay nasa spiritual na kamatayan. Pero ang Panginoon, tinanggal po tayo doon, inalis po tayo doon, at tayo po ngayon ay kasama niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo niya na nasa atin. 여러분, 이게 교회 안에서 너무 많이 무너진 게 복음이 무너지다 보니까 영접이나 구원이나 신앙생활 이 엄청난 가치 있는 것들이 많이 무너져 있어요. Alam niyo po, sa iglesia ko ngayon, dahil bumagsak na po ang gospel, hindi lang po yung naapektuhan, kundi yung ating pong spiritual na buhay, yung ating pong kaligtasan, bumaba na po yung level ng standard mo na yun sa mga churches. 그러니까 영접을 잠시 얘기했는데 이제 구원에 관한 얘기를 좀 해보도록 Kanina po pinag-usapan mo natin yung acceptance, yung pagtanggap. Ngayon naman po, tingnan mo natin yung kaligtasan. 구원에 관해서 한번 질문해 보셔요. At kailangan po natin magtanong patungkol po sa kung ano po ang kaligtasan. 마태복음 7장 21절부터 23절. Tingnan mo natin yung sinasabi mo din sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Pakibasa nga mo natin, 1, 2, 3, go! Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? Minsan sabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. 주여 주여 하는 자마다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라고 예수님이 직접 얘기하셨어요. Ang Panginoon Jesus, sinabi niya mismo dito sa kanyang mga salita na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit.
그러면서 예수님 직접 비유를 하셨어요. Kaya naman ang Panginoon mismo ang nagbigay po ng paliwanag patungkol dito. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇했습니다 라고 얘기를 합니다. Kaya yung mga tao nagsabi, hindi ba Panginoon kami po ay nagpalayas po ng mga demonyo, nag-prophesy kami sa pangalan ninyo, gumawa ng mga miracles? 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈습니다. Sabi niya dito, Lord, sa pangalan mo we drive out demons. 주의 이름으로 많은 권능을 행했습니다. Na marami kaming ginawang mga himala. 근데 예수님이 그들 보고 내가 너희를 도무지 알지 못한다고 얘기해요. Ngunit ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa. 선지자라 함은 하나님의 뜻을 알고 하나님의 말씀을 전하는 그런 위치를 얘기하죠. Ay, yung mga prophet po, hindi po ba sila po yung nangungusap po sa Diyos at nagpapahayag po ng mga salita ng Diyos? 말씀을 예언하는 역할을 하는 분들입니다. Sila po yung nagkakaroon ng pangungusap sa Panginoon sa mga hinaharap, mga 교회 prophecies. 안에 리더일 수 있고 목회자일 수 있고 수많은 신학자일 수 있습니다. Pwede po yung nasa church po ng mga pastors, church ministry workers, at pwede pong nasa mga members po natin sa church. 어떻게 보면 교회 안에서 가장 위에 있는 역할을 감당하시는 분들이죠. Pwede nating masabi po mga kapatid, dito sa tinutukoy ng Panginoong Jesus, sila po yung may mga matataas na posisyon sa church. 그리고 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈대요. Ano sabi dyan? Sa pangalan ng Panginoon at nagpalayas sila ng mga demonyo. 자, 지금까지 주의 이름으로 예수 이름으로 기도해서 귀신 쫓아내고 경험 있는 사람. Sino dito among you, mga kapatid, ang nakapagpalayas na ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, nakapanalangin na, nag-cast out na ng demons? 귀신 쫓아내고 할렐루야. Okay. 네, 교회 안에 몇 명 없어요. Diba sa church, iilan lang yung may ganung kakayahan, yung nagka-cast out ng demons. 정말 기도 많이 하는 분이 그런 일을 하죠. Ibig sabihin po yung mga tao, yun talagang sobrang manalangin, talagang babad sa 또 panalangin. 심지어 권능 있는 사람 있다고 얘기합니다. 주의 이름으로 많은 권능을 행했다고 얘기합니다. Sabi dito po, meron din silang sa pangalan ng Panginoon ay nag-perform ng mga himala. 기도만 해주면 막 병이 낫고 Diba yung mga nag-pray lang, tapos nagkaroon ng kagalingan. 기도만 해주면 이혼하려고 하는 가정이 돌아오고 Diba yung mga nag-pray lang, tapos ang nangyari doon sa broken family na restore. 망하려고 했던 사업이 회복이 되고 Nagkaroon ng problema ko sa business, tapos na-restore ulit yung business. 이런 많은 권능을 행할 정도의 수준은 교회 안에서 제일 위에 있는 분들입니다. Yung mga tao, ganito po yung kakayahan, na sobra yung kanilang mga kakayahan po. Ito po yung mga taong matataas sa kanilang standard at posisyon sa iglesia. 근데 예수님 뭐라고 얘기하냐면 내가 동물신 너를 알지 못한다. Pero ano pong sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, sa mga itong tao, hindi ko kayo kilala. 그리고 그 다음 구절이 더 충격입니다. At mas shocking yung mga sumunod na sinabi. 불법을 행한 자들아 내게 있어. Ano sabi niya? You get away from me, evil doers, mga gumagawa ng masama. 불법을 행한답니다. Ano ibig sabihin niya? Sabi niya, gumagawa daw ng masasama. 여러분 선지자 노릇이 불법인가요? Halimbawa, yung ginagawa po ba ng mga prophets, yung mga pagpa-prophesy, masamang gawain po ba yun? 하나님 말씀 주셨는데 그게 왜 불법이냐는 거예요. Bakit masama yun? Nagpe-prophesy naman sila, nagde-deliver mo ng salita ng Diyos. Bakit masama, sabi ni Jesus? 귀신 쫓아내는 게 불법인가요? Yung pagka-cast out ng demons, evil doing po ba yun? 좋은 일입니다. Di ba magandang gawain po yun? 많은 권능을 행했다. 얼마나 많은 사람들이 감동받습니까? 좋은 일입니다. Di ba po yung pagpe-perform ng miracles, maraming taong magkakaroon po ng impact sa sarili mo nila. Good thing din po yun. 근데 예수님 명확하게 얘기했습니다. 불법을 행한 자. Pero ang Panginoong Jesus very exact yung sinabi, you evildoers, gumagawa ng masama. 이게 무슨 말입니까? Ano po ibig sabihin po ng sinabi ng Panginoong Jesus? 정답은 21절에 있습니다. Makikita ho natin yan dito po sa verse 21. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계시는 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어간다. Yung sagot po na sa verse 21, ang sabi po, tingnan niyo po mga kapatid, ang sabi dyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 아버지의 뜻하고 무관한 선지자 노릇 불법입니다. Ibig sabihin po, kung ikaw ay prophet, nagpo-prophesy ka, pero hindi naman kalooban ng Diyos Ama yan, evil doing yan. 아버지의 뜻하고 무관한 귀신 쫓아내는 거 불법입니다. Na kahit kapag sinabi mong ikaw ay nakakast out ng demons, kung ito naman ay hindi kalooban ng Diyos Ama, evildoer ka. 아버지의 뜻하고 무관한 권능 행함이 불법입니다. Kahit kaano pang daming miracles ang gawin mo, kung ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos Ama, evil doing yun. 굉장히 중요한 부분이에요.
Ibig sabihin po, napaka-importante ng parte po 그래서 ito. 암만 선지자가 되고 귀신을 쫓아내고 권능을 행해도 주의 이름으로 그런 일을 했다 할지라도 천국에 들어갈 수 없다라고 구원에 관해서 분명하게 얘기하고 있습니다. Kaya po napaka-exact ng sinabi dito na kahit ikaw gumawa ka ng mga prophecies, nagkaroon ka ng pagkakasaut ng demons at marami kang himalang ginawa, kahit sa pangalan pa ng Panginoon, kung ito ay hindi kalooban ng Diyos Ama na nasa langit, ito ay evil doing at hindi ka makakapasok sa kaharian ng 그러면 Diyos. 아버지의 뜻이 뭐냐면 Kaya ano po ngayon ang kalooban ng Diyos Ama? 아버지의 뜻에 관해서 성경에 여러 구절들이 있습니다. At marami pong mga verses sa Bible nagsasabi ko ng kalooban ng Panginoon. 예를 들면 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이것이 아버지의 뜻이다, 이런 구절들도 있습니다. Di ba po meron pong verse na nagsasabi na huwag kayong tumigil sa panalangin, kundi always give thanks po at manalangin. Yun po'y kalooban ng Diyos Ama, sabi po sa Biblia. 하지만 예수님이 정확하게 아버지의 뜻이라고 포함한 성경에 연결된 모든 아버지의 뜻을 어떻게 보면 함축적으로 다루고 있는 구절이 요한복음 6장 39절 40절입니다. Makita ko natin po yung marami man po sinasabing kalooban po ng Diyos Ama sa Bible, pero isa po sa mga pinaka-point po natin sa John chapter 6, verse 39 to 40. Ano pong sabi sa, pakibasa po natin, 1, 2, 3, go. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga binigay niya sa akin, kundi ang buhay ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. 먼저 40절에 보면 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다 라고 되어 있습니다. Pag tininan po natin muna yung verse 40, ang sabi dito, ang kalooban ng aking Ama ay yung lahat po na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon daw po ng alin? buhay na walang hanggan. 정확하게 아들을 설명해서 그 아들을 보고 영생을 얻도록 그것이 하나님의 뜻이라고 얘기합니다. Ibig sabihin po dito, yun po palang kalooban ng Diyos Ama na lahat po na nakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang 그리고 hanggan. 39절에 나를 보내신 이 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것입니다. At ano po sabi po ng verse 39 ulit, pakibasa nga po natin ulit, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhay ko silang muli sa huling araw. 39절, 40절을 정리해 보면 복음 전하는 거, 전도하는 거, 세계복음하는 거 사실은 이 안에 다 포함되어 있다고 생각을 합니다. Pag tininan po natin ang 39-40 na verses, kung ito ating bibigyan ng summary, itong ating pong pag-evangelize, yung ating pong pagkaligtasan, yung ating pong world evangelization, yan po lahat ng yan ay nakapaloob po dito sa kalooban ng Diyos na ito. 우리가 성경의 기록의 목적대로 예수님을 믿고 그 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 믿게 하는 것이 사실 아버지의 뜻이라는 것입니다. Kaya naman po, yung kalooban po ng Diyos, ayun po yung purpose ng Biblia kung bakit ito naisulat, na tayo po'y manampalataya sa Panginoong Hesus na Kristo, na siya po ang anak po ng Diyos. 제가 여러분한테 질문을 해보겠습니다. Pagtatanong po ako sa inyo mga kapatid, 저를 보세요. tinanong po ako, 이런 사람이 있습니다. ito po, itong tao po. 제가 설명한 이 사람이 구원받았을까요? 한번 생각해 Okay, 보세요. tinanong po ha, kung itong tao na to po ay naligtas ba, nakatanggap ng kaligtasan o hindi. Magbibigay po ako ng situation. 어른이 되기 전에 모세오경을 다 외웁니다. Na bago siya itong tao na to, bago siya tumanda, nagkaedad, nakabisado niya at master niya ang Moses Law. 그리고 주의 날 안식일에 철저하게 지킵니다. At tuwing Sabbath day, talagang sinusunod niya ang kautusan ng pamamahinga. 성경에 기록된 대로 행하려고 합니다. At talagang sinusunod niya yung mga sinasabi sa Bible. 일주일에 하루 이틀 정도, 많으면 2, 3일 정도를 금식합니다. At talagang pag sa loob ng isa o sa dalawang araw nag-evangelize, tapos 3 days siyang prayer and fasting. 그리고 그 금식하면서 모은 그 돈을 가지고 구제헌금합니다. Tapos po yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang finances, ino-offer niya. 자, 이 사람 구원받았을까요? O, tanong ko po kayo, itong ganitong klaseng tao, ligtas kaya o hindi? 구원받았을까요? Ligtas. Yung ligtas siya, taas ang kamay nung sinasabi. 눈치가 빠르시네. Talagang mabilis po kayo yung sensory nyo, ha? Ayun, mga Pilipino, ha?
제가 지금 말씀드린 사람들은 바리새인입니다. Ito po sinasabi ko po ngayon, yung mga po sumusunod ng ganon, may gumagawa ng ganong action, they are the Pharisees, yung mga Pariseo. 성경을 잘 알고 Yung mga Pariseo po, alam nila yung Bible, 안식일 지키고 talagang sinusunod nila ang Sabbath, 율법을 지키고 yung mga laws, 금식하고 prayer fasting sila, 운동 열심히 하는 사람입니다. at talagang nag-aaral sila ng Biblia. 하지만 그들은 구원과 상관이 없었습니다. Pero walang kinalaman yun sa salvation mo nila. 자, 또 한 명을 제가 질문해 보겠습니다. Ito pa po, may isang tao pa ho. 사도행전 10장 1절부터 2절 보겠습니다. Tinanong natin po ang Acts chapter 10, verse 1 to 2. Ang sabi ko dyan, pakibasa ko natin, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. 제가 지금 이렇게 설명드리는 이유는 우리가 구원의 가치가 너무 땅바닥에 떨어져 있는데 구원이 원래 어느 정도의 가치인지를 한번 고민하기 위해서 이 구절을 지금 보고 있는 거예요. Kaya po natin tinitinan itong mga verses na to dahil sobrang baba po ng tingin natin sa kaligtasan. Titinan natin kung gaano ba kataas yung pamatay ng kaligtasan ng Panginoong Diyos. Kaya natin po tinitinan itong mga verses na to. 고넬료라고 하는 로마의 장군이 있습니다. Ito pong tinabasa ko natin, meron po isang centurion, ang pangalan po ay Cornelio. 그가 경건하네요. Siya po ay talaga pong malakas. 온 집안과 더불어 하나님을 경외한대요. At talaga po siya po ay devoted, yung maging buong pamilya po niya. 백성을 많이 구제한대요. At sabi siya, tumutulong po siya sa maraming tao. 하나님께 항상 기도한대요. At sabi siya, nananalangin din po siya sa Panginoong Diyos. 구원받았을까요? Sino kung nagsasabing ligtas po si Cornelio? 구원받았을까요? At naligtas po ba? 아유, 그래도 용기가 있네. Okay, isa po matapang. Nasa natataas na kamay. 여러분, 이걸 보면 대부분의 사람들은 이 사람 100% 구원받았을 거다라고 얘기합니다. Pag ito po tinanong natin yung Acts chapter 10, maraming tao, 100% magsasabi na siya nga ay naligtas. 이거 요즘은 영적 기도만 해도 구원받았다고 얘기하는데 요 정도면 대단한 거 아니냔 말이에요. Di po ba, ang isip kasi natin, di ba kapag acceptance prayer nga ay ligtas na yan, how much more ganitong klaseng tao, panigurado ligtas yan. 근데 사도행전 10장에 보면 이 사람에게 하나님 누굴 보내냐면 베드로를 보내요. Pero alam niyo po ba, ito pong pagbinasa natin ng Acts chapter 10, sino po ang pinadala ng Panginoon sa kanya? Si Pedro po pinadala ng Diyos sa kanya. 그리고 베드로가 이 사람한테 복음을 전하. At ang ginawa ni Pedro dito sa tao na to, pinahagi niya po yung gospel sa kanya. 그때 주의 성령이 임합니다. At doon po nangyari po yung pagbaba ng Espiritu sa kanya. 언제 구원받았을까요? Kailan po kaya niya natanggap ang Panginoon, ang kaligtasan? 이때 구원받은 거예요. Doon po niya sa kalang natanggap nung binabaan siya ng 사도행전 Panginoon. 10장 2절 너무 경건하지만 하나가 빠졌어요. Dito po sa Acts chapter 10, mukha mang okay siya, malakas siya, pero may isang bagay na wala po, na-miss po niya. 예수님을 몰라요. Ibig sabihin po, hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 모르는 고넬료. Hindi niya alam. During this time, sa Acts chapter 10, verse 1 to 2, si Cornelio, hindi niya kilala si Jesus bilang si Kristo ang anak ng Diyos. 꽤 뛰어난 바리새인과 다를 바가 없어요. Wala po siyang pagkakaiba sa mga Pariseo. 누구보다도 오늘 이 형제가 깊이 있게 이 말씀을 이해할 수 있을 거라 생각합니다. Ngunit parang si kapatid ko na ito na siguro ganun din yung naisip niya, talagang may kagalakan po. 축복합니다. Kaya I bless you, kapatid. 깊이 받으시기 바랍니다. Kaya tanggapin natin siya ng may kalaliman. 제가 무슨 이 말씀을 드리냐면요. Bakit ko po ba ito sinasabi ko sa inyo? 정말 적지 않은 사람들 구원을 쉽게 여겨요. Dahil po marami pong tao po sa mundo to na sobrang baba po ang tingin nila sa kaligtasan. 지금 여러분의 교회에 고넬료 같은 사람 나타나면 난리 날 겁니다. Alam niyo po, panigurado sa church po ninyo, pag meron pong Cornelio na tulad ng Cornelio sa church ninyo, talagang magkakagulo po kayo. 엄청난 사회적인 신분을 가지고 있어요. Talagang napakataas po nitong posisyon ko sa society. 집안 Panigurado. 전체가 경건해요. Kasi sabi dito, buong pamilya daw ay devout and may takot po sa 그리고 그 Diyos. 뛰어난 사람이 겸손해서 늘 기도합니다. At talagang yung taong yan ay nananalangin. 누가 구원을 의심하겠어요? Kaya kung sino kung magdududa na kapag may ganung tao, ay pagdududahan mo ng kaligtasan. 하지만 구원하고는 상관없는 사람이었어요. Pero tandaan mo natin, walang kinalaman yung kanyang ginagawa sa kanyang kaligtasan. 그리고 굉장히 신학적인 논란이 될 수 있는 그 다음 얘기를 한 번 더 해보겠습니다. At may mas, nakaka-surprise ho, ang babasahin mo natin. 사도행전 18장 24절부터 25절. Anong sabi ho sa Gawa chapter 18, verse 24 to 25? Pakibasa ho natin.
Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos. Siya ay taga-Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. 사실은 고민하다가 이 구절을 넣었습니다. Alam niyo po, marami pong iniisip and then nilagay ko po itong verse na ito. 이분이 지금 구원 받았는지 안 받았는지 제가 묻지는 않겠습니다. Ay, hindi ko po kayo tatanungin kung ito pong si Apollos ba ay nakatanggap ng kaligtasan o hindi. 자본론의 성경이 능통하네요. Pero talagang sabi ko dito, marami siyang alam patungkol sa scripture. 언변이 좋답니다. 말을 잘한다는. Ibig sabi ko dito, marunong po siya sa pagtatalumpati. 원문에 보니까 공부 학식이 많았다. 공부를 많이 한 사람이에요. Ibig sabihin po, ito pong tao na talagang nag-aral ng mabuti. 그리고 일찍이 주의 도를 배웠다. 예수님의 말씀 이런 것들을 배웠답니다. At marami po siya napag-aralan patungkol po kay Jesus dahil nga nangangaral po siya at nagtuturo din. 예수에 관한 것을 자세하게 말했답니다. At sabi dyan, talagang kaya niyang ituro ng detalye patungkol sa Panginoong Jesus. 그때 당시에 예수님이 일으키신 기적, 예수님이 하신 말씀들이 많이 있었으니까 그걸 자세하게 가르쳤다고 얘기합니다. At dahil po nakita mo niya yung mga ginawa ng Panginoong Jesus, yung mga iba't-ibang miracles, talagang in details niyang alam at kabisado itong mga bagay na ito. 맨 마지막에 구절이 마음에 걸립니다. Ngunit ito po ang medyo pumalpak sa bandang dulo ho na pahayag. 요한의 세례만 알다는 거죠. Ano sabi dyan? Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. 요한의 세례만 안다는 얘기는 회개의 세례만 안다는 뜻이고 Ibig sabihin po nito, kapag sinabing yung bautismo lamang ni Juan ang alam, yung baptism of repentance lamang ang alam. 성령의 세례를 모른다는 얘기고 Ibig sabihin, hindi niya po alam yung baptism of Holy Spirit. 성령의 세례를 베푸실 분으로서의 예수를 모른다는 얘기예요. Ibig sabihin po, dahil hindi niya alam ang baptism ng Holy Spirit, hindi niya alam ang Panginoong Hesukristo. 그래서 브리스가 아볼로를 부릅니다. Kaya naman po, tinawag po ng Panginoon ni Priscilla ko si 그리고 Apollo. 더 정확한 도를 일러줬다고 얘기합니다. At sabi ito, mas detalyado at mas clear po ang mga nangyari. 그리고는 이분의 메시지가 바뀌었습니다. Kaya ang mensahe po ni Apollos ay nagbago. 사도행전 18장 28절에는 예수가 그리스도라고 하는 메시지로 아가야 지방에 있는 많은 사람들을 도왔다고 얘기합니다. Kaya nangyari po, doon po sa lugar ng Akaya ay nagbago yung kanyang preaching na Jesus is the Christ. Maraming tao pong natulungan po niya. 혹시 사도행전 18장 24절 25절 이 상태가 아직 구원받지 못한 상태라고 우리가 생각해 본다고 하면 Kung iisipin mo natin mga kapatid, itong Acts chapter 18 verse 24 to 25, ito po si Apollo during this time ay wala pang 이건 kaligtasan. 우리에게 굉장히 많은 메시지를 주고 있는 것입니다. Kung ganun po yung ating pwedeng maisip, napakaraming mensahe pwede nating matanggap just by these verses. 성경에 능통해도 구원과 상관없을 수 있고 Na ibig sabihin po nito mga kapatid, kahit gaano kakadaming alam sa Biblia, wala yung kinalaman sa kaligtasan. 심지어 예수에 관해서 열심히 전하면서도 구원과 상관없을 수 있고 Wala pong kinalaman kahit gaano ang dami mong alam patungkol kay Jesus. 그 예수에 열심을 내면서도 구원과 상관없을 수 있다. Kahit magtalumpati ka pa at magturo patungkol kay Jesus, walang connection yon sa ating 여러분 kaligtasan. 성경은 예수님은 우리에게 뭐라고 얘기했냐면 좁은 길이라고 얘기했어요. Diba ho sabi ng Biblia, anong sabi mo sa atin? Meron pong narrow way. 사단이 만든 방법 중에 하나가 뭐냐면 이 좁은 길 옆에 길을 조금 더 만들어 놓은 거예요. Si Satan- 확장을 해놓고 Si Satan po, ang strategy ho niya, dito po sa narrow way na to, sa gilid doon, gumagawa pa siya ng iba pang mga daan na mas malalaki. 이 옆에 길을 걸으면서 자기는 좁은 길 걷고 있다고 착각하고 있습니다. At may mga tao po na habang naglalakad doon sa wide way, akala nila naglalakad na sila sa narrow way. 우리가 첫 시간에 얘기했습니다. 갈라디아 1장을 통해서 사도 바울이 얼마나 복음에 타협이 없었는지를 얘기했습니다. Diba nakita ho natin sa naunang oras ho natin na sa Galatians chapter 2 po kung paano si Apostol Pablo ay walang humpay po na nagbahagi patungkol sa gospel. 저는 스스로 질문할 때가 있습니다. Ako po minsan may pagkakataon po na ako'y nagtatanong sa akin 지금 sarili. 교회 안에 얼마나 많은 사람들이 구원받았을까? Na iniisip ko, dito sa aming church kaya, gaano karaming tao kaya ang ligtas na? 저는 고신 배경입니다. 예, 침례교가 아니에요. 침례교 얘기하려고 말씀드립니다. 예. 저는 침례교가 아닌데 침례교를 제가 굉장히 좋게 봅니다. Ako po, hindi naman po ako Baptist, pero ho, I look at Baptist denomination po na maganda. 제가 이해하기는 그렇습니다. 많은 교단들은
교회 안에 있는 들어와 있는 사람들 이미 구원받았다고 치고 교육 시작합니다. Di ba po ang nangyari po, maraming churches po, kapag dumating po yung mga tao sa church nila, iniisip po nila agad na sila po yung mga ligtas na. 하지만 침례교는 제가 알기로 이 사람들 중에 구원 못 받은 사람이 있다라고 전제해서 그렇게 메시지 교육을 양육을 한다고 제가 들었어요. Pero sa denomination po ng Baptist po, ang kanila iniisip po nila na pag dumating yung tao na to, among them, meron pang hindi paligtas. Kaya ginagawa nila, inaalagaan nilang mabuti hanggang sa mapaunawa at magkaroon ng kaligtasan. 우리 교회 안에, 교회단 안에 아직 구원받지 못한 사람들이 있을 수 있고 심지어 많을 수 있습니다. Alam niyo po, sa church natin, hindi po imposible na among the members of the church, meron pa talagang hindi naliligtas. At posible ding marami pa talaga ang hindi huligtas. 그래서 우리는 강단에서 복음 전해요. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, kung kayo po'y pastor at mga ministry workers, that in the pulpit, kailangan nyo i-share ang totoong gospel. 저는 개인적으로 인생에 저지를 수 있는, 인생에서 저지를 수 있는 최악의 죄악이 있다면 Kung ako po naniwala ko na kung sa mundo natin, meron pong pinakakarumalduman po na kasalanan. 살인죄나 강간죄보다 더 최악의 죄악이 Na may mas matindi pang kasalanan kumpara sa murder, sa pagpatay po. Ano po kaya yun? 하나님이 불러 모으신 사람들을 두고 강단에서 복음 전하지 않는 죄라고 저는 Ano po 생각합니다. yung pinakamalupit na kasalanan na pwedeng gawin ng tao? Yung nagtawag ka ng maraming tao sa church ninyo, marami kang members, pero hindi mo pinapahayag ang tunay na gospel, pinakamalaking kasalanan. 우리는 영접 기도하면 구원받는다고 생각하지만 성경을 들여다보면 그렇지 않다는 거예요. Dapat huwag natin iisipin po na porket nagkaroon lang ng acceptance prayer, nagbasa lang ng Bible, ay ligtas na. 선지자 노릇하고 귀신 쫓아내고 권능을 행해도 구원과 상관없을 수 있고 Na wala pong kinalaman yung ating pong pagpaprophesy, yung pagkakast out ng demons at paggawa ng mga miracles sa ating pong kaligtasan. 바리새인과 고넬료 같은 모습을 보여도 구원과 상관없을 수 있고 Na kahit tingnan po natin yung mga tao katulad ng mga Pariseo at ni Cornelio, wala pong kinalaman yung kanilang mga posisyon at background sa kaligtasan. 심지어 아볼로 같은 열심히 있어도 혹 구원과 상관없을 수도 있다는 거예요. Na kahit po si Apollo tulad po niya na talagang nagsumika para po sa pagtuturo, walang kinalaman yun sa ating salvation. 우리는 구원을 무겁게 받아들여요. Kaya kailangan po mga kapatid, tanggapin ho natin na may kabigatan kung ano po ang tunay na kaligtasan. 그래서 진실로 예수님을 그리스도로 믿어 구원받는다고 얘기할 때 그 복은 사실은 엄청난 것입니다. Kaya naman po talaga naman tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Kristo na siyang mensahe po ng gospel upang maintindihan natin ang 마태복음 kaligtasan. 16장 18절부터 19절 이런 복을 우리 주님이 주십니다. Ito po yung gospel na binigay mo sa atin ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18 po to 19. 1 to 3, go, basa. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. 베드로에게만 주신 축복이 아닙니다. Alam niyo po, ito hindi lamang kay Pedro ibinigay ng pagpapala. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 진실로 믿고 고백한 자에게 주신 복. Dahil ito po pagpapalaw ito na binigay kay Pedro ay hindi lamang sa kanya, kundi doon sa mga tao na nanampalataya na ang Panginoong Jesus ay Kristo, anak ng Diyos. Ito po yung pagpapalang ating natanggap. 구원받았다고 하는 것은 이렇게 놀라운 것입니다. Kaya ho yung pagtanggap po, ang kaligtasan po, ito po yung napakamanghamanghang gawain. 정말로 이제 내가 예수님을 그리스도로 믿는 자는 이제 붙여서 예수 그리스도 믿습니다라고 부르고 말할 수 있다는 것입니다. Kaya tayo po kung nanampalataya tayo na si Jesus ay Kristo, kaya natin we proclaim and declare to our mouth that Jesus is the Christ. 알고 예수 그리스도라고 부르는 것과 그렇지 못하고 예수 그리스도라고 부르는 것은 완전 차이가 있습니다. Dahil may difference po, may pagkakaiba po yung alam mo lang kumpara dun sa talagang naiintindihan, sincerely itong tinanggap at yung proclaim and declare that Jesus is the Christ. 이 얘기를 한번 드리고 마무리하도록 하겠습니다. Ito na lamang po at tayo po'y magtatapos. 제 아이가 있긴 있는데 Siya iisip. 쟤는 너무 저 몇 살이죠? 맨 뒤에 Ilang taon na po siya, sister? 말을 하나요? Nagsasalita na po ba? 오케이. 자, 저 아이를 한번 생각해 보자. Halimbawa po, yung baby po na yung bata pong yun, nasa likod. 지금
미국 대통령이 있습니다. Halimbawa po, meron po yung President po ng Amerika, 바이든이라고 하는 대통령이 si 있어요. President Biden. 바이든이라고 하는 대통령이 옆에 딱 나타나서 저 아이 앞에 서면 어떻게 되겠어요? Halimbawa po, si President Biden nagpakita na sa harapan po ng batang 쟤는 ito. 바이든 대통령이라고 하는 말은 할 수 있을 겁니다. Siya po, marunong siya magsalita, magbigkas ang President Biden. 하지만 제 앞에 섰을 때 쟤는 놀라지 않을 거예요. Pero kahit si President Biden humarap kay baby, sa bata, hindi mo siya masusurprise. 관심도 없을 겁니다. Wala din po siyang interest. 핸드폰 보고 있는데 할아버지 나타났으니까. Baka kapag nagsiselfon yung bata, nakita niya, ay, may lolo dumating. 하지만 여러분 앞에 바이든 대통령이 나타나서 오늘 저녁 식사하자고 하면 어떻습니까? Pero kung halimbawa si President Biden nagpakita na sa harapan ninyo at sinabihin, mag-dinner tayo mamaya, ano mararamdaman po 여러분 ninyo? 난리 날 겁니다. Talagang tuwang-tuwa po kayo. 같이 사진 찍고 Baka mag-selfie kayo. 그래 자랑하고 Talagang, di ba ho, iinom, mag-i-enjoy. 저 아이와 우리의 차이가 뭐죠? Ano po yung pagkakaiba sa batang yun at sa atin? 우리는 미국 대통령이 얼마나 힘 있는지를 알고 있습니다. Dahil alam po natin kung gaano makapangyarihan si President Biden. 바이든이라고 하는 사람을 알고 있고 그 바이든이 미국 대통령에 당선된 걸 우리는 알고 있습니다. Alam po natin kung gaano klaseng tao ito si President Biden na nanalo siya sa eleksyon, naging isang makapangyarihang tao. 노인 바이든이 아니라 지금 현재 미국 대통령으로서의 바이든을 우리가 알고 있는 거예요. Kilala po natin siya bilang presidente ng United States of America, si President Biden. 아는 것과 모르는 것은 하늘과 땅 차이. Di ba ho, ganun po kalaki ng diferensya, langit at lupa ang difference ng isang taong kilala at hindi kilala. 우리가 예수님을 그리스도로 아는 것과 모르는 것은 이와 같은 차이. Ganon din po yung kahulugan. Kung ang taong hindi kilala si Jesus bilang Kristo at yung taong hindi kilala ang Panginoon, ganun po kalaki ng diferensya, mga kapatid. 정말로 예수님을 그리스도로 믿고 이제 예수 그리스도라고 부를 때 이 짧은 예수 그리스도라고 하는 단어지만 많은 것들이 우리 안에 새겨지는 것이죠. Kaya naman po, when we believe that Jesus is the Christ, kaya natin i-declare na Jesus is the Christ through our mouth, we can confess. At alam natin sa loob ng pangalan na yun na Jesus Christ, napakaraming bagay po nakapaloob doon. 여러분 정말 성경의 기록 목적대로 예수님을 그리스도로 믿으시길 바랍니다. Kaya I hope po na tayo po lahat ma-achieve natin yung purpose bakit na isulat ang Bible, that we believe that Jesus is the 여러분의 Christ. 설교와 여러분의 모든 사역이 성경 기록의 목적에 부합되기를 바랍니다. And I hope po, hindi lamang po sa buhay ninyo, sa mga preaching ninyo, kundi buong buhay mo natin makapaloob doon that Jesus is the 그 Christ. 믿음을 가지고 살 때 특별히 영접과 구원도 깊이 있게 생각해 보시길 바랍니다. At gamit po yung panampalataya na yun, magkaroon tayo ng mas malalim na kaunawaan patungkol sa pagtanggap kay Jesus at ang ating pong kaunawaan patungkol sa salvation. 복음이 회복되면 구원이 회복되고 복음이 회복되면 신앙 삶이 신앙 생활이 회복됩니다. Kapag tayo po na-restore po yung kaalaman natin patungkol sa gospel, ganun din po ma-restore yung ating buhay panampalataya, ma-restore po yung ating pananaw patungkol sa kaligtasan. 더욱 하나님의 크신 은혜를 받으시길 바랍니다. And I hope po matanggap ng bawat isa sa atin yung malaking biyaya